Doon kuya! Habulin natin! Bilis! Hindi pa nakakalayo yun! Ayun! Doon! Bilis kuya! Baka may nabiktima na naman yun. Gago! Ang bilis kumatay ng tao nitong aswang na to ah! Wakwak agad yun, Chan. Nalingat lang tayo ah. Sige, halika dito. Sumugod ka! Yeah! Matapos namin maabutan na nilalantakan ng aswang ang katawan ng isang pobreng lalaki, wakwak ang laman, labas ng laman loob. Ang bituka pa nito ay kasalukuyang nasa bibig ng aswang. Nang makita kami nito ay mabilis na sumuot ito sa makapal na halaman. At mula doon ay biglang tumalon nito palabas na isa ng ganap na aswang. Kuya! Mamamatay ka ng hayop ka! Patay na. Bullseye! Pinagod pa tayo sa kakahabol. Wala naman palang binatbat. Umalis na nga tayo. Kuya ano? Saan na tayo pupunta ngayon? Sa kapilang bayan na. Nakuha ko na yung bayad sa atin ni Kapitan eh. Yun, paldo na naman tayo pala eh. Sino yun? Parang boses ng babae ah. Tulong! Tulungan niyo ako! May isa pang aswang. Miss! Sabihin mo, nasan ka? Nandito ako! Nandiyan na siya! Dito ko sa likod ko. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, alas 6 ng umaga ng linggo nang simulan ko ang sulat na ito. Habang nagmumuni-muni ako at pinapanood ang mabagal na pagbagsak ng mga nyebe, bilang masugid niyang subscriber, naisip ko na ibahagi sa inyo ang isa sa hindi ko makakalimutan na karanasan tungkol sa aswang. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lando. Pwede niyo na rin ako tawaging Mang Lando. Ngayon ay 66 years old na ako at tubong bukid noon, ngunit naninirahan na ngayon sa Alberta, Canada. At ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay nangyari taong 1989. Madam Venus, dati akong manunugis. Hindi na bago sa akin ang mga aswang dahil hindi ko na mabilang kung ilang aswang na mula sa iba't ibang lahi ang nakasagupa at napatay ko. Hindi na mabilang kung ilang beses na ring nalagay sa peligro ang buhay ko. O kaya naman ay muntik mabawasan ang parte ng katawan ko. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ko si Katrina. Nay! Nay Adela, nandito na po kami. Ay, salamat sa Diyos at nakauwi kayo ng buhay at maayos. Ano po? Oh, kaawaan kayo ng Diyos. Nay, may kasama po kami. Magandang araw po. Ay, teka. Sino ba itong magandang dalaga na ito, anak? Nay, si Katrina po. Katrina, si Nanay Adela. Ikinagagala ko po kayo makilala. Ganon din ako. Nadaanan namin siya ni Castor dun sa pangalawang huling bayan na pinuntahan namin. May umahabol sa kanyang aswang at nagkataon na may tinutugis din kaming ibang aswang. Tinulungan namin siya kaya lang wala siyang mapupuntahan kaya sinama ko na dito. Baka kasi mapano siya kapag kainiwan namin Pasensya na po kayo kung nakaabala man ako. Naku, wag mo intindihin yon. Mabuti nga at itong mga anak kong nakatsyempo sa'yo. Sadyang matulungin ng mga to. At hindi ka nakakaabala. Hala, sige, pumasok na kayo. Maghahanda na lang ako ng makakain ninyo. Salamat po. Pasok ka ate. Nay, puntahan ko lang po si Ana. O sige, bumalik ka rin dito para kumain, ha? Opo. Naku, pasensya ka na dyan kay Castor. Mukhang nangulila ng husto sa kanyang nobya. Lando, anak, dalhin mo siya sa kwarto ko at doon na lang siya matulog sa tabi ko. Opo. Katrina, pasok ka na. Dinala ko siya sa kwarto ni Nanay Adela at binaba ang mga gamit niya. Pinagmasdan ko ang maganda niyang mukha habang umiikot sa paligid ang tingin niya. Napaka-inosente ng kanyang kagandahan. Medyo makapal ang kilay. Ang mga mata niya ay kulay light brown. Medyo maliit at matangos ang ilong. Ang mga labi nito ay natural na malarosas ang kulay at bahagyang mapintog. Mahaba rin ang kanyang buhok. Habang nakatitig ako sa kanya, napagtanto ko na para siyang female version ni Tatay Delphine, ang yumaong asawa ni Nanay Adela at siyang nagturo sa aming magkakapatid kung paano maging isang manunugis. Ang ganda dito sa baryo nyo. Ang tahimik. Parang malayo sa gulo. Dayo lang kami dito. Wala pang isang buwan mula nang lumipat kami. Kinakailangan naming umalis sa dati naming tinitirahan dahil tinutugis kami ng aswang
Pero itong bahay at lupa na to, sa tatay to ni Nanay Adela. Kahit yung bukirin na nadaanan natin kanina papasok dito. Maraming salamat ulit sa pagliligtas mo sa akin, Lando. Pinapahanga mo ko. Ang galing mo makipaglaban sa aswang. Trabaho ko yun. Ako at si Castor ang manunugis. Pinabayaran kami para manugis at mumatay ng aswang. Manatili ka lang dito hanggat gusto mo ha. Dito sa amin, siguradong ligtas ka. Hayaan mo, tutulong ako dito sa inyo. Magaling ako maglinis, manahi at magluto. Saka gusto ko rin sana magtrabaho para hindi naman ako pabigat dito. Siguro, mas makakabuti kung tutulong ka kay nanay sa pagtitinda sa palengke. Sa ngayon, nag-aangkat pa kami ng mga gulay pero kapag nakapag-ani na kami ng mga pananim, yung mga tanim na namin ang ibebenta namin sa palengke. Sige, gagawin ko ang makakaya ko para makatulong. May alam din ako sa pagtatanim. Sige na, magpahinga ka na muna. Paglabas ko ng kwarto ay agad lumingon sa akin si Nanay Adela. May ngiting nanunukso habang nagluluto ito ng sinangag at daing na galunggong. Tinulungan ko siya at ako ang gumawa ng pako salad na may itlog na maalat. Anak, bagay kayo. Hindi mo ba nobya yun? Nanay talaga hindi po. Ba't hindi mo ligawan kung ganun? Huwag mo sabihing hindi ka nagagandahan sa kanya. Nagagandahan pero papansinin ba ako niyan? Kita nyo naman parang Diyosa yung ganda. Ako nga parang pobre lang eh. Hoy, huwag mo nga sinasabi yan, anak. Ang tapang mo makipaglaban sa aswang pero sa babae ka lang pala titiklop. Hoy, Lando, gwapo ka naman. Matipuno, macho, tayo manggi, Pilipinong-Pilipino. Maganda at mapungay ang mga mata mo. Ang ilong mo, nakuha mo yung ilong mo sa tatay mo. Kapag ngumiti ka, hindi mo ba alam na maraming dalaga rito nagkakagusto sa'yo? Aba, bawat araw may lumalapit sa akin at tinatanong kung may nobya ka na. Nanay talaga oh. Saka maiba ako. Kumusta pala dito? May aswang ba na gumagambala sa'yo dito habang wala kami ni Castor? Wala naman, anak. Tahimik dito sa baryong ito. Pero minsan ko lang narinig sa kwentuhan ng mga taga-palengke na may iilang aswang nga raw ang namiminsala sa mga taga rito. Pero wala namang sumusugod dito. Paano ba naman? Pinuno mo ng mga pangontra. Mabuti na ho yun, yung sigurado. Teka, yung mga imaraw, nagpaparamdam ba? Nako, hindi anak. Matagal nang hindi, kaya wag mo nang isipin yon. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Katrina at kumain na kayo. Tsak na maya-maya pa ang kapatid mo at magbababad yun kila Ana. Paglabas ko mula sa kwarto namin ni Castor, natigilan ako nang maabutan si Katrina sa gitna ng madilim na paligid. Nakaupo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas. Maya-maya ay lumingon ito at ngumiti sa akin, kaya naman nilapitan ko siya at naupo sa kanyang harapan. Bakit gising ka pa? Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ako inaantok eh. Saka pinapakinggan ko yung mga kuliglig. Pinapanood ko yung mga bituin. Ang tahimik dito. Ang sarap sa pandinig ng katahimikan. Maingay ba sa inyo? Oo, lalo kapag ganitong oras. Sa gabi gising ang mga tao doon, sa umaga, tulog. Mga panggabi kasi ang trabaho nila. Mula nang sagipin ka namin, wala kang kinikwento kung saan ka nagaling eh. Bakit ka ba may dalang mga gamit? Naglayas ka ba? Ay, oo. Tumakas ako sa malaimpyernong buhay ko. Tumakas ako sa bahay namin na daig pa ang preso. Nilayasan ko ang tatay ko. Ganun ang buhay mo sa inyo? Oo. Hindi ako pwedeng magkwento ng ilang detalye pero ang masasabi ko lang, masyadong mahigpit si ama. Ayaw niya akong lumalabas, ni ayaw niya akong bumaba ng bayan. Pinagbabawalan niya akong makipagkaibigan. Wala akong pwedeng ibang kausapin maliban sa mga tao sa amin. Dinumirong kilos ko. Kontrolado niya ang buhay ko. Kulang na lang siya ang magdikta sa akin kung kailan ako hihinga. Lahat yun, ginagawa niya para ihanda ako at maging pinuno ng angkan namin. Kaya ka lumayas? Oo. Gusto kong makalaya mula kay ama. Ayoko ng ganong buhay para akong preso. Gusto ko ng ganito, Lando. Magaan lang, tahimik at payapa.
Gusto kong magkaroon balang araw ng sarili kong normal na pamilya. Tapos, titira kami sa ganitong lugar. Tahimik at malayo sa gulo. Nang lumingon ako sa labas ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Kasunod ng pangangalisag ng balahibo ko sa braso. Nang sumulyap ako sa bote na may langis, lalo akong naalarma nang makitang kumukulo yun. Mukhang nagkamali tayo ng akala. May panganib pa rin dito. Bakit? May aswang sa paligid. Ano? Biglang lumayo si Katrina sa bintana at agad nagtago sa likod ko. Kumapit siya sa damit ko at hindi humiwalay sa akin kahit na nang kunin ko ang armas na pinamana sa akin ni Tatay Delfin. Isang malaking espada na gawa sa tanso. Isang armas na mula pa sa mga ninuno ni Tatay Delfin na gaya namin ni Castor ay manunugis din. Bukod doon ay kinuha ko rin ang buntot pagi. Kunin mo yung itim na supot na gawa sa tela. Bawang at asin ang laman nun. Ihanda natin para mabilis nating maibato kung sakali man silang sumugod. Pero natatakot ako, Lando. Alam kong alam mo na hindi kita papabayaan habang nandito ako. Pero sakaling dumating ang panganib at wala ako sa paligid, kailangan maging matapang ka at matutunan mong lumaban para maipagtanggol mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Sige. Nang lumabas ako ng bakuran ay nakasunod pa rin sa akin si Katrina nang hindi bumibitaw sa damit ko. Naramdaman ko ang takot at ang pilit na tapang nito. Nakiramdam ako sa paligid habang mahigpit ang kapit ko sa espada. Bigla akong lumingon nang gumalaw ang halaman. Nakipagtitigan ako sa kadiliman sa likod ng masukal at matataas na halaman. Sa likod ng isang puno, naroon ang isang pares ng nanlilisik na mga matang kulay pula. Ang kumakalam na sikmura nito at pananibik sa laman at dugo ng tao ay binubulong sa akin ng hangin. Subukan mo lumapit dito. Bukas paglalamayan ka na namang kalahi mo. Ayun, meron pa doon. Dalawa sila. May isa pa. 3 aswang ang nasa paligid natin. Nagmamadali kong kinuha ang 4 na insenso na may dinikdik na kamangyan. Pagkatapos ay sinindihan ko ang mga ito. Saka nilagay ko ang mga ito sa 4 na sulok ng bakura namin. Pagkatapos ay kampante kong binaba ang mga armas ko at pinatong ang isang paa ko sa upuan malapit sa bakod. Sige, lapit! Sumugod kayo! Maya-maya ay narinig ko na lang ang mga yabag ng 3 aswang na tumatakbo palayo. Doon ako tuluyang nakahinga ng maluwag, sabay tingin kay Katrina. Umalis na sila. Ay, salamat. Lando, kayo nang bahala riyan ha. Aalis muna ako at may lalakarin ako sa munisipyo. Sige, Nay. Ingat po. Lumipas sa mga araw, Madam Venus. Unti-unting nasanay si Katrina sa buhay kasama kami. Labis ang tuwa ko nang magdesisyon siya na manatili doon at hindi na umalis pa. At sa bawat araw na dumadaan ay nagiging mas malapit kami ni Katrina. Habang unti-unti ko siyang nakikilala, mula sa pagkakaibigan ay nagkaroon kami ng lihim na pagkakaintindihan ng higit pa sa isang magkaibigan. At tuluyan iyong nauwi sa pag-iibigan. Kuya! Ang bigat! Bakit ngayon tong kamatis? Anong oras na? Mag-aalas 8 na. Na-flat na naman yung gulong ng kolong-kolong habang papunta kami dito. Inayos pa namin ni Kuya Densyo. Oo, uminom ka muna. Salamat, ate. Ay, Suke! Maganda umaga po. Pili ka lang. Ito lang po ba? 50 pesos lang po. Maraming salamat. Ah, nga pala. May napansin ako mula nung tumira ako dito sa inyo. Hindi niyo humukha si Nanay Adela at Tatay Delfin. Yun ba? Hindi sila ang tunay ng mga magulang namin. Ha? Totoo? Oo, ulila kami ni Castor. At sila Nanay Adela at Tatay Delfin ang best friend ng mga magulang namin nun. Sila Ronaldo at Lenita. Gaya namin ni Castor, ang tatay ko isang albularyo at si Tatay Delfin naman isang manunugis. Noon pa man, malapit na ang pamilya namin sa mga masasamang elemento dahil na rin sa klase ng trabaho ni Tatay Delfin at ng mga magulang namin. Meron kaming mortal na kaaway. At ang aswang na yon ay yung mga imaraw. Imaraw? Oo, isang aswang na mula sa lahi ng mga gabunan.
Ang kwento sa amin ni Tatay Delfin, matalik na magkaibigan noon siya, ang tatay namin at isa pang kaibigan nilang nagngangalan na Rigo. Rigo? Malapit silang tatlo sa isa't isa at para magkakapatid na yung turingan. Hanggang sa nagkaroon ng lamat yung pagkakaibigan nilang tatlo na maaksidente at mapatay ng tatay ko at ni Tatay Delfin ang isang aswang na imaraw. Yun pala ang napatay nila, ang asawa at anak ni Rigo. Doon nila nalaman na aswang pala si Rigo. Galit na galit nun si Rigo. Doon na nagsimula ang hidwaan ng dalawang kampo. Gumanti si Rigo. Pinatay niya ang lolo at lola ko. Pati na rin yung tatay ni Tatay Delfin. Ayun, gumanti sila tatay at napatay ang marami sa kanilang angkan. Sa pagsugod ng angkan ni Rigo, napatay nila ang mga magulang namin. 5 taong gulang pa lang ako noon at 2 taon si Castor. Tapos yung nag-iisang anak na babae nila Tatay Delfin na kapapanganak lang, biglang nawala. Pinaniniwalaan nila na kinuha ng mga imarawang bata. Si Tatay Delfin naman, sinuyod niya yung pinagtataguan ng mga imaraw pero nakaalis na sila. Hindi na nahanap yung anak nila hanggang sa magkasakit siya at namatay. Mula din nun, kami na ang naging anak nilang mag-asawa. Bago pumanaw si tatay, tinuruan niya na kami ni Kuya Lando kung paano maging isang manunugis. Buhay pa ba yung baby? Ewan, walang nakakaalam. Kung buhay man, sigurado ako noon na ginawa ng aswang yun ang mga imaraw. Kung hindi ko lang alam na kinuha ng aswang ang anak ni Nanay Adela, iisipin ko ikaw yun. Bakit naman? Kamukha mo kaya si Tatay Delfin. Para kang babaeng bersyon niya. Kaso imposible naman na ikaw yun. May mga magulang ka naman, sabi mo. Oo nga. Uy, okay ka lang? Ba't parang bigla ka na lang natulala? Ha? Wala ito. Ay, good morning, ma'am. Ang aga natin ngayon ah. Sariwa po mga kamatis namin. Galing po yan mismo sa pananim namin. Kuya, ate, una na ako. Sige, mag-iingat ka. Nang bumalik si Nanay Adela mula sa munisipyo ay sila naman ni Castor ang pumalit sa amin na bantay sa pwesto. Habang naglalakad pa uwi ay napansin ko na malalim ang iniisip ni Katrina. Oh, Kat. Ayos ka lang ba? Malalim ng iniisip mo. Sorry, hindi lang mawala sa isip ko yung baby ni Nanay Adela. Siguro kung nandito siya, baka magkaedad lang kami noon at baka magkasundo kami. Yan din ang sabi ni Nanay Adela sa akin. Naaalala nga daw niya sa'yo yung anak niya dahil hawig kayo ni Tatay Delfin. Tignan mo nga sa sandaling panahon lang magkasundo na kayo. Magaan daw kasi ang loob niya sa'yo eh. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana makita pa niya ang anak niya. Sana nga pala, Kat, pwede kitang maimbitahan. Saan? Lalabas. Ang date. Talaga? Sa pagkakaalam ko sa mga iniimbitahan ng date, kapag mas higit pa sa pagkakaibigan ng gusto mo sa babae. Ganun na nga. Hindi pa ba halata? Matagal-tagal na rin kasi akong nakatira dito. Hindi ko naman tinatago sa'yo na gusto kita. May pagkakaintindihan na tayo, di ba? Bumaba ang tingin ni Katrina sa kamay niya nang hawakan ko yun. Ngumiti lang ito sa halip na bawiin yun pagkatapos ay marahang tumango. Alam ko naman yun eh. Ibig sabihin, gusto mo rin ako? Ang akala ko halatahan na. Kung ganun ba... ay, umuulan! Silong tara! Bilis! Nagmamadali kaming tumakbo ni Katrina sa malapit na luma at saradong tindahan. Sumiksi kami sa kapirasong silong na yun sa harap. Nang lumakas ang ulan ay niyakap ko si Katrina. Ang akala ko ay lalayo ito, pero gumanti siya ng yakap sa akin at sinandal pa ang ulo sa dibdib ko. Ang sandaling yon ang nagkumpirma sa akin na iisa nga kami ng nararamdamahan para sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko ng mga sandaling iyon, Madam Venus. Dahil basta ko na lang inangat ang kanyang mukha at mapangahas ko siyang hinalikan sa labi. Bakit mo ginawa yun? Dahil mahal kita. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Maaaring ilang buwan na ako nakatira sa inyo, pero marami ka pang hindi alam sa akin. Kung ganun, bakit hindi mo ko tinulak? Nako,
Bakit ba ang hirap mong tanggihan? Binatang manunugis? Pati ang puso ko, hindi nakaligtas sa bagsik mo. Dahil alam kong mahal mo rin ako. Mahal na rin kita, Lando. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot ang nararamdaman ko. Natatakot ako pero handa akong isugal ang lahat para sa'yo. Hanggat nandito ako, hindi mo kailangan matakot. Muli naming hinalikan ng isa't isa. Pagkatapos ay masayang nagyakap. Hanggang sa makaisip ako ng kalokohan at bigla ko siyang hinila at nagpakabasa sa ulan. Lando! Ano ba? Baka magkasakit tayo. Ay! Ibaba mo ako! Matibay yata to. Halika, bilis! Para kaming mga bata na naligo sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Lakad takbo, harutan sa daan. Nariyang matatalsikan kami ng tubig dahil sa mga dumadaang sasakyan. Pakiramdam namin ang mga sandaling iyon ay sarili namin ng mundo. Huminto ako sa paglalakad at humarap kami sa isa't isa. Muli ko siyang ginawaran ng masuyo at matamis na halik. Katrina, unang beses pa lang kitang makita, lalo na nung gabing yun. Parang nakita ko na kagad yung hinahanap ko. Yung buhay na kasama ka at yung mga anak natin. Sa madaling panahon na nakilala kita, sapat na yun para masabi ko na ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Lando, sigurado ka ba? Walang halong duda, no? Siguradong sigurado ako. Hayaan mo, tutuparin natin ang mga pangarap mo kasama ako. Ayoko na maghintay ng matagal pa. Hindi na rin naman tayo mga bata eh. Magpakasal na tayo kaagad. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Halika na, umuwi na tayo para makapaghanda na ng masarap na pagkain. Susurpresahin natin mamaya si Nanay Adela at si Castor. Tsak kung matutuwa sila. Isang gabi mula sa birthday party ng isang kaibigan namin ni Castor, napilitan kaming maglakad pa uwi nang masira na naman ang kolong-kolong na sinasakyan namin papunta doon. Kaya napilitan kaming iwan yon at balikan kinabukasan. Kuya, bilisan natin at baka may lumabas na namang aswang. Mapapalaban tayo niyan. Ako pa sasabihin mo nung mabagal. Ikaw nga itong mabagal eh. Sinabi ko na sa'yo alalayan mo lang ang inom ng alak. Minsan lang naman yun. Ate sinisero mo na ako ni kuya. Ikaw, ate ka ng ate sa akin? Mas matanda ka pa nga ng 2 taon eh. Kahit na. Syempre. Parang ate na rin kita dahil kuya ko tong mapapangasawa mo, no? Pero kuya, alam mo, tuwang-tuwa si nanay pagkatapos niyong ibalita na magpapakasal na kayo. Botong-boto siya kay ate. Talaga? Ikaw? Oo naman. Excited nga ako sa kasal niyo eh. Habang naglalakad kami, ay biglang huminto sa paglalakad si Katrina. Kani-kanina lang ay masaya ito, pero bigla na lang bumaha ang takot sa mukha niya at nanlamig ang kanyang mga kamay habang panay ang lingon sa paligid. Hanggang sa may marinig kami na mahinang tunog ng pag-iyak ng babae at tunog na parang may kumakain. Mahal, bakit? May problema ba? Takbo! Takbo? Bakit? May aswang sa paligid. Mga imaraw. Nandiyan na sila sa paligid. Hanggang sa napaatras kami nang sa wakas ay makita namin ang aswang. Naroon sa madilim na parte sa gilid ng daan sa ilalim ng puno. Isang babae ang dilat ng mga mata habang naghihingalo at wakwak ang tiyan habang kinakain ng aswang ang laman loob nito. Dahil doon ay sinunod namin si Katrina at mabilis kaming tumakbo. Ilang sandali pa, mula sa makapal at mataas na talahiban, 2 aswang ang humarang sa aming 3. Mabilis nagtago si Katrina sa likod ko. Kami naman ni Castor ay agad pinunot ang aming mga sandata. Sa kanya ay ang kalis, na ayon kay Nanay Adela ay pag-aari pa ng tatay ni Tatay Delphine na isa ring manunugis. At ang sa akin naman ay ang tansong espada. Agad kaming humawak sa aming medalyon at umusal ng dasal. Katrina! Magtago ka! Bilisan mo! Mabilis tumakbo si Katrina papunta sa likod ng isang puno. Malakas na umangil ang aswang pagkatapos ay sumugod sa amin. Nang inumang ng mga ito ang mahaba at matalim nilang kuko, ay agad kong sinanggalang ang espada
Sabay sipa ng malakas sa tiyan nito. Sumugod kami ni Castor. Sa bawat galaw at sugod ng aming espada ay sinisiguro naming mag-iiwan yun ng sugat sa kanilang mga balat. Kuya! Nang sumugod ako, hindi ko nakita ang biglang pagsalakay ng isa pang kamay ng aswang at nahagip ng matalas na kuko nito ang tagiliran ko. Lando! Mga demonyo kayo mga imaraw. Hindi isang simpleng galos ang magpapahinto sa akin para patayin at ubusin ang lahi ninyo. Galit na galit kaming sumugod ni Castor hanggang sa nakakuha kami ng tiyempo at tuluyang sinaksak ang mga aswang sa dibdib. Dahil may orasyon ng mga armas na gamit namin, agad bumagsak ang mga aswang at namatay. Lando! May sugat ka! Malayo ito sa bituka man. Kahit na! Halika na! Umuwi na tayo para magamot ko yung sugat mo! Ate, paano mo nalaman na may aswang sa paligid? Maingat na binalot ni Katrina ng puting tela ang tiyan ko para matakpan ang sugat. Kalmado na rin ito at wala nang pag-aalala sa mukha. Pero kahit hindi sinasabi, alam ko na iniisip niya ang tanong ni Castor kanina na halatang iniwasan nito. Kuya, matutulog na ako. Sige. Nay, matulog ka na. O siya, at maiwan ko na kayo. Lando, huwag na kayo masyado magpuyat. Opo. Nang maiwan kami ni Katrina sa sala, inabala nito ang sarili sa pagliligpit ng first aid kit at mga halamang gamot na nilagay nito sa sugat ko. Habang inaayos niya ang mga yon sa cabinet, lumapit ako sa kanya at malambing siyang niyakap sa likod. Bigla ka na lang tumahimik at nag-isip na malalim ah. Gusto mo bang sabihin sa akin yung tumatakbo sa isipan mo? May hindi pa ako nasasabi sa'yo. Ano yun? Lando, ang totoo, pamilyar ako sa mga imaraw. Paano? Kilala mo ang lahi nila? Oo, minsan ko nang nasaksihan kung paano sila pumatay kaya alam ko kapag nasa paligid sila. Dahil sa kanilang amoy. Tama, Paano mo nakita yun? minsan na akong nakarating sa pusod ng gubat. Doon sa dating bayan kung saan tayo unang nagkakilala. Doon sa gubat, nakita ko mga taong dinukot nila. Nagkataon na kabilugan yun ng buwan. Lahat ng mga bihag nila, pinatay at kinain nila. Dahil doon kaya nalaman ko ang amoy nila. Nakilala ka ba nila? May nakakakita ba sa'yo? Hindi ko alam. Ang mga aswang na nagmamanman sa atin. Marahil mga imaraw yun. Kung nakilala ka nga nila, ibig sabihin, matagal ka na nilang sinusundan. Mangako ka sa akin, Lando. Kahit anong mangyari, kapag nagtangka silang kunin ako, huwag na huwag mo kong ibibigay sa kanila. Pangako, mahal ko. Walang sino man ang makakapagpalayo sa ating dalawa. Dito sa piling namin, ligtas ka. Araw ng linggo, habang nasa loob ng simbahan ay nakapikit at taimtim na nananalangin si Katrina. Mabigat at puno ng pangamba ang kanyang dibdib. Nababalot iyon ng takot sa mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Ang kwento sa akin ni Katrina, matapos manalangin ay dumilat siya at inayos ang itim na belo na nakapatong sa kanyang ulo. Panginoon, alam kong hindi ako karapat-dapat na humarap sa'yo dito sa tahanan mo at kausapin ka ng ganito. Mula ako sa kampo ng mga aswang na ang sinasamba ay si Lucifer. Ngunit buong puso ako nagpapakumbaba at naninigluhod na lumalapit sa'yo. Ayoko na pong bumalik sa amin. Hindi ko na kayang sigmurain ang buhay na pinipilit ng aking ama sa akin. Wala akong masyadong alam tungkol sa'yo. Pinalaki ako ng aking ama sa paniniwala na masama ka at kailangan ko lang pakinggan ay si Lucifer. Pero ibang sinasabi ng puso ko. Ang sabi ng mga nakilala ko, mabait, maawain at makapangyarihan kang Diyos. Tulungan mo po ako. Malayain niyo ko sa buhay na daig ko pa ang isang preso. Ate, tapos ka na magdasal? Oo, Halika na,
Baka naghihintay na si kuya dun sa lugar kung saan tayo magkikita. Saan ba yung pinuntahan niya? Bakit biglaan naman yata? Nakipagpulong siya kay Kapitan. May nakita kasing patay ulit kagabi doon malapit sa bukid natin. Ang sabi, aswang daw ulit ang may sala, kaya pinatawag agad siya. Ay, kahit saan talaga naghahasik sila ng lagim. Huwag ka mag-alala ate. Kaya nga may manunugis na gaya namin. Para tugisin at patayin ng mga aswang na yan. Castor, mauna ka na. May naalala akong bilhin para sa lulutuin ko mamayang hapunan. Samahan na kita. Hindi na. Kaya ko na to. Mauna ka na doon. Kilala mo naman ang kuya mo. Ayaw na pinaghihintay siya ng matagal. Baka magalit yun. Sige, hintayin ka na namin. Bilisan mo ha. Oo. Ayon kay Katrina, mula doon ay pumunta siya saglit sa palengke. Matapos bili ng kanyang kailangan ay agad daw siyang naglakad papunta kung saan ako naghihintay. Hanggang sa may biglang humabrot sa kanyang braso. Sa gulat ay mabilis siyang nabawi ni Katrina sabay atras. At gano'n na lang daw ang kanyang gulat nang humarap at makilala kung sino ang taong nasa likuran niya. Ama, Sa wakas nakita rin kitang bata ka. Ilan na sa lahi natin ang napatay at napahamak dahil sa katigasan ng ulo mo. umalis ka na. Hindi na ako babalik sa atin. Alam mong hindi maaari ang gusto mo, Katrina. Ikaw ang nakatakdang hahalili sa akin bilang pinuno ng ating lahi. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi gaya nyo. Hindi ako aswang. Aswang ka, Katrina. Pagbalibalik-tarin mo man ang mundo, aswang ka. Mula ka sa lahi ng mga Imaraw. Kung ganun, bakit hanggang ngayon hindi ako nagpapalit ng anyo? Sabihin mong totoo, Ama. Tunay niyo ba akong anak? Ano mong pinagsasabi mo? Natural ako ang ama mo. At sa araw ng pag-upo mo bilang pinuno ng mga Imaraw, doon ka palang magbabago ng anyo. Hindi ako tanga, Ama. Alam ko ang balak ninyo. Dahil hindi ako nagpapalit ng anyo, gagawin ninyo akong aswang. Pero hindi ako papayag. Mamamatay muna ako bago niyo ako gawing halimaw na gaya niyo. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako sasama sa'yo. Maayos na ang buhay ko dito, Ama. Dito ako masaya. Sa lugar kasama ng mga normal na tao. Malapit na rin akong ikasal kaya hayaan niyo na ako. Hindi ka magpapakasal sa isang tao. Hindi ako papayag. Isang Imaraw ang dapat mong pakasalan para ipanganak mo ang bagong henerasyon ng ating lahi. Hindi ako magluluwalang isang gaya mo. Alam mong wala kang magagawa laban sa akin. Meron, Ama. Patutunayan ko sa'yo na tama ang desisyon kong iwan ng impyernong lugar na pinamulot mo sa akin. Katrina! Sabi ni Katrina nang akma siyang hahawakan ni Rigo, ay bigla niyang sinaboy ang asin na kanina pa niya hawak na isa sa mga binili niya sa palengke. Pagkatapos ay sinambuyan niya ito ng banal na tubig na kinuha ko mula sa bukal na may orasyon. Napaso daw si Rigo at matapos yun ay agad tumakbo ng mabilis si Katrina. Lakad takbo habang panay ang lingon niya. Ayon pa sa kanya, sa kabila ng ginawa niya ay hinahabol pa rin siya ni Rigo. Katrina! Bumalik ka dito! Panginoon, nakikiusap po ako. Tulungan niyo ako. Huwag niyo akong hayaan na makuha muli ng ama ko. Ayoko nang bumalik sa impyernong lugar na yon. Hanggang sa wakas ay matanaw na daw niya ako kasama si Castor. Nang mga sandaling iyon, malayo pa lang ay nakita ko na siyang tumatakbo. At bilang isang manunugis na malakas ang pakiramdam at matalas ang mata, agad kong nakita ang takot at pangamba sa mukha nito. Dahil doon ay tumakbo na ako at sinalubong siya. Nang makalapit sa akin si Katrina, nanginginig at nanlalamig ang buong katawan na yumakap siya sa akin. Katrina! Anong nangyayari sa'yo? Aswang! Hinahabol ako ng aswang! Ano? Isang Imaraw! Nasaan? Agad gumala ang tingin ko sa paligid at huminto sa isang matangkad, maitim at bruskong lalaki sa di kalayuan. Nalilisik ang mga mata sa galit habang nakatitig sa amin. Habang wala akong kaalam-alam ng panahon na yon kung sino ang lalaking iyon sa buhay niya, agad akong nakaramdam ng matinding galit nang tuluyan kong makilala ang lalaki. Rigo, demonyo ka talaga. Pagkatapos mong patayin ng mga magulang ko, ang babaeng mahal ko naman ang kukunin mo sa akin. Castor, hawakan mo si Katrina. Papatayin ko ang hayop na pinuno ng mga Imaraw. Lando, huwag! Mapapahamak ka lang. Isa pa,
Baka may ibang inosenteng taong madamay. Pakiusap, umalis na lang tayo. Natatakot na ako. Siya nga naman kuya. Halika na. Hindi pa itong tamang pagkakataon para harapin natin siya. Hindi pa tayo tapos, Imaraw. Darating ang araw na susunugin kita at ibabaon kita sa ilalim ng lupa. Halika na, Lando! Matapos ang tagpong iyon ni Katrina at Rigo, wala namang aswang na gumambala sa amin sa mga sumunod na araw. Hanggang sa nagpaalam si Nanay Adela na aalis at dadalaw sa tiyahin namin na may sakit kasama si Castor. Kaya naiwan kami doon sa bahay ni Katrina. Pero dahil dalawa lang kami sa bahay, hindi ako mapakali, Madam Venus. Gusto kong lumabas ng kwarto at puntahan si Katrina. Gusto ko sanang tumabi sa kanya sa pagtulog, kaya lang ay nauunahan ako ng hiya. Ayokong isipin niya na sinasamantala ko ang pagkakataon. Kaya kahit hindi ako mapakali, ay nanatili akong nakahiga sa kwarto at nakipagtitigan sa kisame. Hanggang sa napalingon ako sa pinto nang marinig ang mahinang katok mula sa labas. Mahal, natutulog ka na ba? Hindi pa. Pasok ka. Sinalubong ako ng ngiti ni Katrina at nagmamadaling sinarado ang pinto saka humiga sa tabi ko. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit at hinalikan sa noo. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako makatulog eh. Iniisip kita. Ako rin. Kanina ko pa gustong lumabas para puntahan ka eh. Hinihintay nga kita kaya lang ang tagal mo. Kaya pumunta na ako dito. Mahal. Unang beses natin ito matutulog na magkatabi. Ang akala ko ba, kailangan ko pang maghintay matapos ang kasal natin. Basta, huwag mong sasabihin kay nanay. Baka pagalitan tayo. Mahal? Pwede ba kitang halikan? Bakit ka nagpapaalam? Iba to eh. Nasa iisang kwarto tayo. Magkatabi sa papag. Baka hindi ako makapagpigil eh. Kung saan mapunta. Hay, ang daming satsat. Naiinip na ako eh. Kaya na pa ako naghihintay na kumilos ka. Halika nga dito. Mahal. Wala na akong nagawa nang bigla akong hinalikan ni Katrina. Hanggang sa nauwi ang tagpo sa isang bagay na inaasahan na namin at tuluyang binigay sa akin ni Katrina ang kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan. Sinamantala namin na solo namin ang gabing iyon at makailang beses niyang isinuko ang sarili sa akin. Napakasaya naming dalawa na parang walang katapusan ng ligayang nararamdaman namin. Kinaumagahan, nagising ako na wala na si Katrina sa tabi ko. Mahal? Ay, gising ka na pala. Good morning, mahal. Magaan ang pakiramdam na lumapit ako kay Katrina at niyakap ko siya mula sa likod. Pagkatapos ay hinalikan ko siya ng matagal sa sentido at marahang hinimas ang kanyang tiyan. Ano ba? Nakikiliti ako. Hindi lang dyan ang kiliti mo. Kagabi ko lang nalaman. Huwag ka maingay. Hoy, huwag mong sasabihin kay nanay at Castor ang nangyari ha. Sus, kahit hindi natin sabihin, alam na nila yon. Basta. Isang buwan mo lang ngayon. Baka magdalang tao ka na sa panganay natin. Ano, masaya ka ba? Sobrang saya ko. Sa isang linggo na yung kasal natin. Excited na ako. Ako rin, Lando. Hindi na ako makapaghintay ng buhay kasama ka. Mabuhay ang bagong kasal! Binabati ko kayo, mga anak. Salamat po, Nay. Paano ba yan, ay? Binigyan na kita ng magandang manugang. Ayos ba? Ayos na ayos, anak. Masayang masaya ako. Wala na yatang paglalagyan ng sobrang kasiyahan ko nang sa wakas ay kinasal na kami ni Katrina. Tanging civil wedding lang ang gusto niya. Pero dahil siya ang pinaka-espesyal na babae sa buhay ko,
pinili ko na magpakasal kaming dalawa sa simbahan. Simple lang ang aming kasal, maging ang aming kasuotan. Pero para sa akin, si Katrina ang pinakamagandang babae sa paningin ko ng araw na yon. Bagay na bagay sa kanya ang kulay puting trahe de bodang suot niya. Mula sa simbahan ay dumiretso kami sa bahay kung saan naghihintay ang isang maliit na salo-salo kasama ang mga piling malalapit na kaibigan at mga kamag-anak namin. Habang nagsasayaw kaming dalawa ay sinasabitan kami ng pera ng mga bisita. Masaya ka ba? Sobrang saya. Maraming salamat dahil ikaw ang tumupad sa pangarap ko. Ito pa lang ang simula ng buhay natin na magkasama. Hindi magiging madali ang lahat, lalo na sa klase ng trabaho ko. May mga pagkakataon na ilang araw akong mawawala. Basta mangako ka na uuwi ka sa akin ng buhay at buong buo. Pangako ko. Maya-maya ay lumingon naman si Katrina nang lumapit sa amin si Nanay Adela at nagsabit ng pera. Mangiyak-ngiyak siyang tumingin sa amin at niyakap kami. Pagkatapos ay hinawakan kami sa kamay. Magmahalan kayong dalawa habang buhay. Kahit na may mga araw na galit kayo sa isa't isa, piliin niyo pa rin intindihin ang bawat isa at ayusin ang problema. Lando, ikaw ang padre de pamilya. Tungkulin mong protektahan at bigyan ng maayos na buhay si Katrina at ang magiging pamilya ninyo. Hindi ko po kakalimutan yun, Nay. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Salamat po dahil kahit wala na yung mga magulang namin, hindi niyo pinaramdam sa amin ni Castor na may kulang sa amin. Mahal na mahal po kita, Nay. Ay, mahal din kita, anak. Hindi man akong nagluwal sa'yo pero iniluwal ka ng puso ko. Kayo ng kapatid mo. At ngayon may asawa ka na. Gawin mong prioridad si Katrina, ha? Huwag ka nang tumanggap ng trabaho sa malalayong probinsya para manugis ng mga aswang. Hindi biro ang maiwan ng asawa mo sa bahay na nag-aalala sa'yo habang nakikipaglaban ka. Opo, Nay. O tama na yan, kiss! Natawa kaming dalawa ni Katrina, kaya naman pinagbigyan ko ang kantsaw ni Castor at hinalikan ko ng matagal ang asawa ko. May asawa na si Landong manunugis! Ito talagang si Castor, puro kalokohan eh. Hanggang ang masayang selebrasyon ay nabahira ng matinding takot matapos biglang umalulong ng malakas sa mga aso sa kalagitnaan ng tirik na araw. Nanindig ang mga balahibo sa katawan ko kasabay ng biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Mula sa kinatatayuan ko ay nakita ko sa malayo si Rigo na nagtatago sa likod ng isang mataas na puno kasama ang ilan sa mga kampo nito. Ano nangyayari, mahal? Narito si Rigor. Nakita ko rin siya at marami siyang kasama. Mga imaraw. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Hindi sila makakapasok dito. Maya-maya aalis din ang mga yan. Hindi rin naman sila makakatagal sa init ng araw eh. Kinagabihan matapos ang selebrasyon at nang makapagligpit na ng mga pinaggamitan, isa-isa naming binuksan ang mga regalo ng aming mga bisita. Masayang-masaya kami nang matanggap ang mga gamit sa bahay. Oh, Castor, nailipat mo na ba mga damit mo dito sa kwarto ko? Opo, Nay. Nung isang araw pa. Mabuti kung ganon. Tabi na lang tayo doon sa papagat, malaki naman yon. Huwag ka na matulog dito sa sala. Nay, alam mo naman na malakas akong humilik. Baka mamaya hindi ka makatulog. Ayos na ho ako dito sa sopa. Hayaan mo, pansamantala lang naman to eh. Kapag natapos na ang kubo namin ni Katrina sa likod, solo mo na tong kwarto. Ayos lang, kuya. Alam mo naman ako kahit saan eh. Basta, masandal lang likod ko. Tulog agad. Huwag ka mag-alala. Kapag maganda ang ani at benta natin sa palengke, ililibre kita. Diyos ko, ayan na naman sila. Ano yun? Boses ng babae yung sumigaw na yun ha. Castor, kunin mo yung armas, bilisan mo. Sandali lang, Lando. Saan ka pupunta? Dito lang kayo ni nanay. At huwag kayong ilalabas kahit anong mangyari. Sandali lang! Lando! Lando! Sa kabila ng pagtawag sa akin ni Katrina ay hindi ako nagpapigil. Nagmamadali kaming tumakbo palabas ng bahay
at tumakbo papunta kung saan namin narinig ang malakas na sigaw ng babae. Pagdating namin doon, naabutan namin ang gutay-gutay ng katawan ng isang babae habang pinagpipiestahan ito ng 4 na aswang. Ganyan niya, mga kasama. Namnaman niyo ang laman ng tao. Yan ang premyo ko sa inyo. Rigo, Hanggang sa lumingon sa amin ang mga ito. Bukod sa 4 na imaraw, pang-5 si Rigo na siyang namumuno sa mga ito ang nadatna namin doon. Patayin niyo yung dalawang yan. Huwag kang magtago sa likod ng mga kampon mo. Ikaw ang lumapit sa akin at kalabanin mo ako. Sugat! kuya, ingat! Agad kaming nagtalikuran ni Castor nang sumugod sa amin ang 4 na imaraw. Gamit ang aming espada at buntot pagi, agad namin sinanggalang gamit ang mga armas na umatake sa amin ng mga ito. Sipa, suntok, hagupit ng buntot pagi. Napuno ng sigaw namin at angil ng mga aswang ang paligid. Hindi mo ako mapapatay, Rigo. Isusunod ko kayo sa mga magulang niyo. Babayad ka sa pagpatay mo sa mga magulang namin, demonyo ka! Bumalik kayong lahat sa impyerno ng mga demonyo kayo! Sa pagsugod sa akin ng aswang, sinalubong ko ito ng saksak sa tiyan. Diniin ko yun ng husto, sabay bunot ng isa pang patalim at sinaksak pa ulit ito sa dibdib. Mabilis kong binunot ang mga yon mula sa katawan ng aswang at agad sumugod sa 3 aswang na pinagtutulungan ng kapatid ko. Mula sa likod ay ginilitan ko sa leeg ang isa pang aswang na agad nitong kinamatay. Ganon din ang ginawa ni Castor sa isa pang aswang habang nasaksak niya sa mata ang isa pa. Nang bumagsak ang huling aswang, magkahalong gulat at galit ang nakita ko sa mga mata ni Rigo. Patay na ang mga kampon mo. Ngayon halika dito. Tayo naman ang magtuos. Mayabang ka. Manang-mana ka sa tatay mo at kay Delphine. Ang sabihin mo, duwag ka lang. Halika dito kung talaga matapang ka. Ayaw mo naman sigurong mabiyuda ang asawa mo ng maaga, hindi ba? Pinatay mo na nga ang mga magulang namin. Wala na rin si Tatay Delphine. Ano bang gusto mo? Ang asawa mo. Hayop ka talaga. Talagang magkakamatayan tayo kapag pati si Katrina kinuha mo. Bakit, Lando? Gaano mo kakilala ang asawa mo, ha? Umalis ka na! Napansin ko na biglang umatras si Rigo nang makita si Katrina at nang inangat nito ang maliit na boteng hawak at buksan yun. Halos mapaupo ang aswang sa takot nang nagtangkang sabuyan ito ng laman ng bote na yon. Tama na! Umalis ka na! Kung inaakala mo, nahihinto ako dahil sa pagpapakasal mo sa babaeng yan, mas lalo mo lang pinalalim ang hidwaan ng mga imaraw laban sa pamilya nyo. Hindi lang ang mga magulang mo ang may kinuha at ninakaw mula sa akin, pati na rin ikaw. Wala akong kinukuha sa'yo! Umalis ka na! Sabi ni Nanay Adela sa akin nung panahong ako ang nasa ibang bayan at nanunugis ng aswang. Isang araw daw ay tumakbo si Katrina papunta sa lababo at doon nagsuka. Mag-iisang buwan na ang nakalilipas mula nang kinasal kami. Mabuti na lang daw at naroon pa si Nanay, kaya nadaluhan niya agad ang asawa ko. Anak, nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi pa po, Nay. Ang buwan ng dalaw mo, dumating na ba? Hindi pa nga po eh. Ilang araw na po. Naku, anak! Ay, baka buntis ka na! Talaga po? Napapansin nga kita nito mga nakaraan na parang ang takaw mo. Halos lahat kinakain mo. Pati nga yung karne ng baboy na kinaayawan mo, kinakain mo. Tapos napakaantukin mo at ang dali mong mapagod. Ganun po ba karaniwan ang senyales kapag buntis? Oo, naku! Tsak matutuwa si Lando nito pag uwi. Ay, magbihis ka. Madali ka at pumunta tayo sa center na makapagpatingin ka na. Mula nang ikasal kami ni Katrina, mga misyon sa kalapit na probinsya na lang ang tinatanggap ko. Nang sa ganun ay hindi ako masyadong malayo sa asawa ko at hindi na ako nagtatagal ng 5 araw na wala sa bahay. Habang wala kami, siniguro namin ang kaligtasan ni Katrina at Nanay Adela na nagsisilbing proteksyon nila para hindi sila lapitan ng mga aswang. Samantala,
Habang nasa malayo ako, ng araw na yon ay tumuloy nga sila sa center at nagpatingin. Nang lumabas sila, isang magandang balita ang kanilang baon sa pag-uwi ng bahay. Nay, buntis nga po ako. Ay, sinasabi ko na nga ba? Sana umuwi na agad si Lando at malaman na niyang magandang balita. Ano po kaya magiging panganay namin? Babae o lalaki? Ay, kung narito lang ang anak ko, marahil ay pareho kayong dalawa. Baka masaya na rin siya at may sarili ng pamilya. Baka may mga makukulit na akong mga apo na tumatakbo dito sa bahay. Paano po ba nawala ang baby niyo? Ay, kapapanganak ko pa lang noon. Ilang oras pa lang ang nakalilipas nang sumiklab ang matinding laban sa pagitan ng mga Imaraw at ni Delphine at ng mga kasama niyang manunugis. Namatay ang mga magulang ni Lando at Castor habang ako na mga panahon na yon ay hinang-hina. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Nang magising ako, wala na ang anak ko. Hindi ko man lang siya nahawakan na matagal sa mga bisig ko. Walang nakakita kung sinong tumangay sa kanya. Pero malakas ang kutob ko na ang mga Imaraw ang kumuha sa kanya. Hinanap po ba siya ni Tatay Delphine? Halos baliktarin niya ang buong bayan hanggang sa mga karatig bayan. Sinuyod niya ang buong bundok. Sumugod sila sa kuta ng mga Imaraw pero hindi nila nakita ang anak ko. Huminto sa pagiging manunugis ang asawa ko habang ako ang kumupkop sa magkapatid. Hanggang sa unti-unting huminang kanyang katawan at natalo ng kanyang sakit. Nang mamatay si Delphine, huminto na rin si Rigo sa pagsugod sa amin. Sa loob ng ilang taon, natahimik kaming mag-iina. Muli lang bumalik ang tensyon sa pagitan ng mga Imaraw at pamilya namin nang maging manunugi si Lando at Castor. Nais sila magiganti sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Pinagdarasal ko po na dinggin po ng Panginoon ang inyong panalangin, Nay. Alam kong hindi pa huli ang lahat. May awa siya. Kung ako nga na inakala kong hindi na makakaalis sa malupit na mundong kinalakihan ko, pero nakaalis pa rin ako. Naniniwala rin ako na walang imposible sa Panginoon. Sa kanyang itinakdang oras, alam kong sasagutin din niya ang mga dasal ko. At sa tuwing nakikita kita, naaalala kong asawa ko sa'yo dahil hawig kayo. Hindi ko maiwasang isipin na sana ikaw na lang ang anak ko. Yumakap si Katrina ng mahigpit kay Nanay Adela at hindi napigilan na maging emosyonal. Nagulat daw si Nanay pero gumanti siya ng yakap sa asawa ko at hinago dito sa likod. Lumaki po akong walang nanay. Kaya nung kupkupin niyo ko, kayo po ang itinuring kong nanay. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nag-aalagang nanay at nakakausap ng ganito. Ganon din ako, anak. Masarap pala sa pakiramdam na may inaalagaan na tulad mo. Natutuwa ako na nagawa kong alagaan ka bago ka pa nag-asawa. Maraming salamat po ulit sa pagtanggap ninyo sa akin, Nay. Nang mga sandaling iyon na malayo ako kay Katrina at abala sa pakikipaglaban sa ibang aswang, wala akong kamalay-malay na ng mga oras na din na yun ay nalagay sa peligro ang buhay ni Katrina at Nanay Adela. Ang mga kwento nila sa akin ay hindi sila makatulog dahil sa pananabik na makita ako at sabihin ang kanyang sorpresa sa akin. Habang nasa kwarto at nagmumuni-muni, nakarinig siya ng tunog ng animoy tik-tik sa bubong ng bahay. Ano yun? Ilang sandali pa ay may narinig siyang ingay na parang may maliit na tunog na nagpupukpok sa bubong. Sa pag-aakala na baka kung anong hayop o ibon lang yon, hindi na daw yun pinansin ni Katrina at pumikit na lang. Hanggang sa hindi nito namamalayan na nakakatulog na siya. Makalipas ng ilang sandali ay naalimpungatan na lang daw si Katrina matapos tila marinig ang boses ko na tinatawag siya. Mahal, gising! Ha? Lando? Mahal? Lumingon agad sa paligid si Katrina pero hindi niya ako natagpuan doon sa loob ng kwarto. Bigla daw siya kinabahan.
Babangon na dapat siya para gisingin si Nanay Adela na matigilan matapos mapansin ang tila mahaba at manipis na dila na nagmumula sa kisame. Diyos ko, may tiktik! Nagmadali daw siyang bumangon at agad bumaba ng kama. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng kwarto at kinuha ang gunting. Malakas ang kabog ng dibdib na ginupit niya ang dila ng tiktik at mabilis sumakyat pataas ang mahabang dila na yon. Kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng nakakatakot na sigaw mula sa labas. Doon palang nakita ni Katrina ang maliit na butas sa bubong. Katrina, ayos ka lang ba? Ikaw ba yung sumigaw? Hindi po ako yun, Nay. May tik-tik po. Ano ka mo? Tik-tik? Mabuti po at naalimpungatan ako dahil parang narinig kong boses ni Lando na tinawag ako. Tapos, nakita ko na lang yung dila ng tik-tik na malapit na sa tiyan ko. Ay, salamat sa Diyos at nagising ka. Halika rito sa labas at magdasal tayo. Nagmamadaling lumabas ang dalawa hanggang sa matigilan sila nung may malakas na kumalampag sa bintana. Kasunod ang malakas na mahinang ingay ng tila pagaspas ng pakpak. Magkayakap na napaatras si Katrina at Nanay Adela nang hindi huminto ang ingay na nagmumula sa bintana. Nakumpirma daw ni Katrina ang hinala na may isa pang aswang sa labas ng bahay nang makitang kumukulo ang langis sa bote. Malaking ibon sa di kalayuan. Kabaligtaran ang ibig sabihin nun. Kapag malakas ang tunog, ibig sabihin ay nasa malayo ang aswang. Kapag mahina, ibig sabihin ay malapit lang sila. May pakpak ang aswang. Ang ibig sabihin, may manananggal sa labas. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik sa labas. Pagkatapos ay narinig nila ang tunog ng pagaspas ng pakpak. Napatingala ang dalawa habang nakikiramdam. Umalis na yata, Nay. Sana nga. Ang sabi ni Nanay Adela nang marinig nila ang nakakapangilabot na tawa na yun. Dahan-dahan silang lumingon. At ganoon na lang ang takot na gumapang sa kanilang katawan nang makita ang manananggal na nasa labas ng bahay. Pumapagaspas ang pakpak habang nasa tapat ng kusina kung saan ang tanging harang lang ay ang manipis na kawayan. Diyos ko, Katrina! Mabilis sumatras ang dalawa, lalo na nang biglang humawak ang manananggal sa mga kawayan na nakaharang sa bintana at inuga iyon. Anong gagawin natin? Baka makapasok siya. Akong bahala, Nay. Tinuruan ako ni Lando ng gagawin. Walang takot na inabot ni Katrina ang asin at binato ng paulit-ulit ang aswang. Malakas na sumigaw ang aswang sa sakit. Habang si Nanay Adela naman ay kinuha ang buntot pagi at hinataw ng hinataw ang aswang. Lumayas ka dito, demonyo ka! Layas! Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka! Layas! Matapos ang paulit-ulit na pagbato ng asin at sunod-sunod na hagupit ng buntot pagi, mabilis lumipad palayo ang aswang. Inanghina na napasandal si Katrina sa may lababo at si Nanay Adela naman ay halos napaupo sa sahig. Nahulog ang mga sinabit kong pangontra. Siguro ay dahil sa malakas na ulan at hangin kagabi. Hindi ko napansin. Mabuti na lang po at... Katrina, anak ko! Ang buong akala nila ay tuluyan ang nakaalis ang manananggal. Kaya ganoon na lang ang gulat nila nang bigla itong sumulpot at agad sinunggaban sa buhok si Katrina. Sabay sakal sa kanyang leeg at pilit itong hinihila palabas. Bitiwan mo ang anak ko! Mula sa ilalim ng lababo ay kinuha ni Nanay Adela ang itak at biglang sinaksak sa balikat ang manananggal. Muli nitong sinaksak ang aswang at tinamaan ito sa dibdib. Lumayo ka sa anak ko! Sa ikatlong beses, muling sinaksak ni Nanay Adela ang aswang at sa pagkakataon na ito ay tinamaan na niya ito sa leeg. Doon binitawan ng aswang si Katrina. Mabilis siyang hinila ni Nanay Adela palayo at parehong umiiyak na niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Anak, ayos ka lang ba? Ha? Nasaktan ka ba? Nay! Shh! Tahan na, anak. Tahan na. Huwag ka matakot. Nandito ang nanay. Ang baby ko, Nay! Hindi na paano ang baby mo. Nagalusan ka sa leeg dahil sa kuko ng aswang na yon. Halika,
Gagamutin natin yan. Mahal! Mahal, nandito na ako! Ay nako! Si Lando! Nakauwi na ang mga anak ko! Mahal! Napangiti ako nang tumakbo palabas si Katrina. 4 na araw lang akong nakalayo sa kanya, pero parang katambos nito ng ilang taon. Agad kong binagsak sa lupa ang mga gamit ko at tumakbo palapit sa asawa ko. Pinarga ko siya at mahigpit kaming nagyakap, saka hinalikan ng matagal ang isa't isa. Mahal ko. Na paano yung leeg mo? Bakit may higasa? Mamaya ako na ipaliliwanag sa'yo. Kumusta naman ang misis ko? Lalo kayatang gumaganda. Eto, miss na miss ka. Eh ikaw, kamusta ka na? Miss na rin kita. Nga pala may pasalubong ako sa'yo. Talaga? Ano yun? Doon natin sa loob buksan. Nay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Kuya, pambihira naman oh. Tulungan mo naman ako dito sa mga gamit natin. Pagdating namin sa loob ay pinakita ko kay Katrina ang lahat ng binili kong bastida, palamuti sa buhok, abaniko at kung ano-ano pa. Hanggang naupo ito sa mga hita ko at yumakap sa liig ko ang braso niya. Ako rin, mahal. May regalo din ako sa'yo. Talaga? Ano? Buntis ako, Lando. Magkakaanak na tayo. Natulala ako sa sobrang gulat, Madam Venus. Hindi ko inaasahang magkakatotoo ang sinabi ko nung unang beses na may nangyari sa amin. Dahil sa tuwa, ay niyakap ko siya agad ng mahigpit. Mga kapitbahay! Magiging tatay na ako! Woo! Hoy, ano ka ba? Nakakahiya. Ano? Buntis ka ate? Magiging tito na ako? Mahal, salamat. Ang ganda nito sa lubong mo sa akin. Congrats kuya, ate. Salamat. Pero anak, may kailangan kang malaman. Ano po yun? Nagtaka ako dahil sa magkahalong seryoso at tila nag-aalangan na nagkatinginan ng dalawa. Doon ako biglang kinabahan kaya napatayo ako. Nay? Katrina, anong kailangan kong malaman? Teka, may kinalaman ba yun sa sugat sa leeg mo? Kagabi, sinugod kami ng tiktik at manananggal dito. Ano? Tsak na naamoy nila si Katrina dahil sa pagdadalang tao nito. Nakakalapit sila dito? Umulan ng malakas dito nung isang gabi na may kasamang malakas na hangin. Hindi namin napansin na nahulog ang mga kinabit nating pangontra dito sa bintana sa kusina. Binutas ng tiktik ang bubong sa kwarto ninyo at muntik mapahamak ang baby nyo. At habang nakikipagpambuno kami sa manananggal, nahablot niya si Katrina at nasugatan sa leeg. Puno ng pag-aalala na niyakap ko ng mahigpit ang asawa ko. Nakaramdam ako ng matinding galit sa mga aswang dahil sa paglagay nila sa panganib sa buhay ng mag-ina ko. Kumusta ka na? May masakit pa ba sa sugat mo? Ayos na ako, mahal. Huwag ka na mag-alala. Si Nanay Adela nagligtas sa akin. Napatay niya yung aswang. Nagpunta si Kapitan dito kanina. Ang sabi, nakita raw yung bangkay ng manananggal, hindi kalayuan dito. Aba, ang galing ni nanay ah. Siyempre, marami yata akong natutunan sa tatay nyo. Patawarin mo ako, mahal. Wala ako dito para ipagtanggol ka. Habang abala ako sa pakikipaglaban sa ibang lugar at pinagtatanggol ko ang buhay ng ibang tao. Kayo na sarili kong pamilya. Muntik na mapahamak dahil wala ako. Huwag mo nang isipin yun. Ayos naman ako eh. Nagpunta kami kaninang umaga sa health center at nagpasuri sa doktor. Ligtas naman si baby. Mula ngayon, hindi ko na kayo iiwan. Ngumiti kami ni Katrina sa isa't isa matapos ko siyang sunod-sunod na halikan at nagsalo kami sa isang mainit na sandali. Dahil ilang araw akong malayo sa piling ng asawa ko, syempre, kailangan ko rin bumawi sa misis ko, Madam Venus.
Kaya naman niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan pa sa sentido. Hindi pa rin ako makapaniwala na magiging tatay na ako. Naka 3 points yata ako nung unang may nangyari sa atin eh. Mahal, anong gusto mong anak? Babae o lalaki? Gusto ko ang panganay natin lalaki tapos sana maging kamukha ko siya. Kapag babae naman, sana kamukha mo. Tapos palalakihin natin sila na may takot at pananalig sa Diyos. Mabait, matulungin, matapang at palaban kagaya ng mga lolo nila. Ako? Basta lumaki silang malusog at normal, sapat na sa akin yun. Natitiyak ko yun. Mahal, gusto ko ng manggang hilaw na pasalubong mo sa akin. Tapos ikuha mo ako ng bagoong na maanghang, tapos may asukal. Asukal? Oo, masarap kaya yun. Sige na. Ito na yung simula ng paglilihim mo. Sige na, ikukuha na kita. Agad kaming nagbihis, saka ko lumabas sa kusina para ihanda ang gustong kainin ng asawa ko. Matapos kong ihanda ang sausawan nitong bagoong at asukal, sunod ko namang binalata ng mga mangga. Hanggang sa matigilan ako nang makitang kumukulo ang langis sa bote. Biglang nawala ang ngiti ko. Pero sa halip na magpanik, ay nanatili akong kalmado at pinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Ayoko mag-alala si Katrina, lalo na sa kanyang kalagayan. Lihim akong lumapit sa bintana at sumilip sa maliit na butas doon. Bumalik na naman si Rigo. Ano ba yun? Umaalulong na naman yung mga aso sa mga kapitbahay? May aswang na naman ba sa paligid? Si Rigo. Kailan ba niya tayo patatahimikin? Hindi ko alam kung ano pa bang gustong mangyari ng demonyong to eh. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na kinuha ko raw sa kanya. Alam kong yun ang dahilan kaya ayaw niya manahimik. Naku mahal, sandali lang. Si Nanay at Castor. Bakit? Anong nangyari sa kanila? Lumabas sila kanina habang naliligo ka. Bigla kasing pumunta dito yung kaibigan ni Castor. May sakit daw si Ana kaya sumama si Nanay para makatulong sa panggagamot. Ano? Baka matsyempohan nila sila Nanay. Ay, Panginoon. Huwag naman po sana. Lando! Lumabas ka dyan! Mahal, anong gagawin natin? Dito ka na. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Dala ang aking armas, lumabas ako ng bahay at hinarap si Rigo. Naroon sa harap ko, hindi lang si Rigo, kundi 4 pang kampo nito. Hindi mo ba talaga kami patatahimikin? Ano pa bang gusto mo? Yun ay ang ibalik mo sa akin ang kinuha mo! Wala akong kinuha sa'yo. Meron! Ikaw ang may kinuha sa amin. Ang anak ni Nanay Adela at ang mga buhay ng mga magulang ko. Kinuha mo sa akin ang pinakamahalagang kayamanan ko! Ang anak ko! Ang anak mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Katrina! Lumabas ka dyan! Parang bomba na sumabog sa harapan ko ang katotohanang narinig ko. Sa isang iglap ay bigla kong naintindihan kung bakit mula nang dumating si Katrina dito ay muli na naman kaming ginambala ng mga imaraw. Ano? Huwag ka nga sinungaling! Huwag mong binugin ang ulo ko! Bakit hindi ang asawa mo ang tanungin mo? Katrina! Lumabas ka dyan kung ayaw mong pagpiestahan ng mga kalahi natin ang katawan ng manunugis na to at ng biyanan mo! Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa likod ng puno ay hilahin ni Rigo si Castor at ang isang aswang naman ay may hawak kay Nanay Adela. Bukod sa umiiyak at bakas na takot sa mukha ni Nanay Adela, wala naman itong pinsala sa katawan. Habang si Castor ay may mga galos sa katawan na tanda ng pakikipaglaban. Castor! Nay! Kuya, huwag kang makikinig sa kanya. Ayos lang ako, anak. Huwag ka mag-alala. Si Katrina ang alalahanin mo at ang anak ninyo. Tama na! Tama na, Ama! Itigil mo na to. Huwag mong idamay si Castor at si Nanay Adela dito. Pinagbigyan na kita sa larong gusto mo. Tapos na akong magkunwari, anak. Panahon na para bumalik ka sa akin. Ayoko na bumalik sa atin, Ama. Patawarin mo ako, pero hindi ko na masikmura ang ginagawa ninyong pagpaslang sa mga inosenteng tao. Ikaw ang susunod na mamumuno sa ating lahi. Sa ayaw at sa gusto mo, kakain ka rin ng tao. Hindi! Kahit kailan hindi tayo magkatulad. Hindi ako demonyong gaya niyo. Magmamatigas ka pa rin ba hanggang ngayon? Kaya mo bang isakripisyo ang buhay ng kapatid ng asawa mo at ng biyanan mo? Hindi ko ibibigay sa iyo ang asawa ko. Ate,
Huwag ka magpapadala sa sinasabi niya. Kapag may nangyaring masama sa kapatid at sa nanay ko, itong espada mismo ang papatay sa'yo. At wala akong pakialam kung ikaw man ang tatay na asawa ko. Pag-isipan mong mabuti, anak. Babalik ka sa akin o papatayin ko ang dalawang to. Bibigyan kita hanggang bukas ng gabi. Kapag hindi ka umuwi, sila ang magiging hapunan ng mga kalahi natin pagpatak ng alas 12 ng ating gabi. Nay! Castor! Habang nagngingit-ngit ang kalooban ko, tahimik akong nakatayo sa bintana at tahimik rin na lumuluha habang hindi humihinto ang utak ko sa kakaisip kung paano ko ililigtas ang kapatid ko at ang nanay ko mula sa mga imaraw. Bawat segundo lumipas ay natatakot ako sa maaring gawin ng mga aswang sa kanila. Lando! Bakit hindi mo sa akin sinabi ang totoo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na isa kang imaraw? Na isa kang aswang? Patawarin mo ako. Pero hindi ko intensyon na ilihim sa'yo. Sasabihin ko rin sana sa'yo pero natakot ako na malaman ko na isa kang manunugis. Natakot ako na baka kapag nalaman mo, ay patayin mo ako. Lalo ako nawalan ng lakas sa loob na sabihin ang totoo na malaman ko kung gaano kalaki ang galit mo sa lahi namin. Kung sinabi mo lang sana sa akin na maaga, hindi na sana umabot ng ganito. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Umasa ako na mas iiral kay Rigo ang pagiging ama niya sa akin at hahayaan ako maging masaya dito. Pero nagkamali ako. Ngayon, nasa bingit ang kamatayan ng buhay ng nanay at kapatid ko nang dahil sa'yo. Maging ako ay natigilan at nagulat sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Dahil sa taas ng emosyon ko ng mga sandaling iyon, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Huli na para mabawi ko ang mga sinabi ko. Alam ko, kasalanan ko lahat ng ito. Huwag ka mag-alala. Ako mismo ang tatapos ng problemang ako rin na nagsimula. Aalis ako. Bukas na bukas din. Babalik na ako sa amin at ibabalik ko sa iyo si Nanay Adela at Castor. Ako na mismo magbibigay sa iyo ng katiyakan na hindi nila basta sinasaktan ang kanilang mga bihag. Katrina, mahal, sorry. Hindi. Huwag kang humingi ng tawad. Totoong sinabi mo. Dahil sa akin, kaya sila napahamak. Isa pa. Hindi ako aswang gaya na sinabi mo. Kahit kailan hindi ako nagbago ng anyo. Hindi ako pumatay o kumain ng tao. Tao ang babaeng pinakasalan mo at nagdadala ng anak mo. Mahal, sandali lang! Nasuntok ko ang pader dahil sa galit nang talikuran ako ni Katrina at pumasok sa kwarto namin. Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang sarili ko. Nagsisisi ako sa mga nasabi ko sa kanya. Hindi ko dapat binunton sa asawa ko ang galit kay Rigo. Matapos kong palipasin ng ilan pang sandali ay saka ako sumunod sa kwarto namin. Naabutin ko siya na nag-iimpake ng kanyang mga damit. Agad ko nilapitan si Katrina at pinigilan ito sa ginagawa niya. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Hindi dapat kita sinisisi sa mga nangyari. Magulo lang ang isip ko at umaapaw ang puso ko ng galit dahil kay Rigo. Walang mali sa sinabi mo. Totoong ako, may kasalanan ng lahat. Hindi, wala kang kasalanan. Nagkamali ako sa sinabi ko sa'yo. Patawarin mo ako, mahal. Huwag ka nang umalis. Huwag mo ako iwan. Hindi ako papayag na bumalik ka kay Rigo. Pero kapag hindi ko ginawa yun, mapapahamak sila nanay. Kilala ko ang ama ko. Ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Maaaring buhay pa sila ngayon pero bukas. Kapag hindi ako bumalik, tsak na mamamatay sila. Gagawa tayo ng paraan. Ililigtas natin sila. Pasensya ka na sa mga nasabi ko, mahal. Huwag mo akong iwan. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa ni Ama. Babawiin natin sila. Hindi mo kailangang bumalik doon. Ako ang asawa mo. At dito ng bahay mo, hindi kita ibibigay kay Rigo. Pero paano sila nanay?
Maraming mga kampon si Ama. Baka hindi niyo kayanin kung kayo lang ni Castor. Akong bahala. Hihingi ako ng tulong kay Lolo Dato. Lolo Datu? Teka, kilala ko yun ah. Magkahawak kamay kaming pumasok sa pusod ng kagubatan, sa bayan kung saan lumaki si Katrina. Pagtapak namin sa kuta ng mga imaraw, agad sumalubong sa amin si Nanay Adela at Castor na nakakulong sa isang malaking selda na gawa sa makakapal na kahoy. Daig pa ni Katrina ang isang prinsesa at agad binigyan kami ng daan ng mga kampo nila. Narito na ako, Ama. Pakawalan mo na si Nanay Adela at Castor. Maligayang pagbabalik, anak. Mga kasama, tayo na't magdiwang dahil bumalik na ang susunod na pinuno ng Imaraw. Tinupad ko ang kasunduan. Pakawalan mo ang nanay at kapatid ko. Masyado kang nagmamadali, Lando. Ayaw mo ba munang sumama sa aming kasiyahan? Isang malaking selebrasyon ito, lalo na't nagbalik na ang sutil kong anak. Alam mo ba na dito namatay ang nanay at tatay mo? Namatay sila na may dangal dahil namatay sila sa pakikipaglaban. At itong mga kamay ko, ikaw mismo ang pumatay sa kanila. Hayop ka talaga! Hindi mo na kayo aalis hanggat hindi mo nasasaksihan kung paano ko baguhin at gawing ganap na aswang ang anak ko. Pakawalan mo na sila, Ama. Nandito na ako. Ito ang gusto mo, di ba? Tumupad ka sa usapan. Pakawalan mo sila Nanay Adela at si Castor. Palayain mo na silang tatlo. Bakit ka ba nagmamadali? Anak, ang tagal mong nawala dito sa atin. Mula nung umalis ka, wala nang gumagawa ng tsa para sa akin. Susundin ko po ang gusto ninyo pero mangako kayo, walang mananakit sa asawa ko. Narinig niyo sinabi ng anak ko. Mananagot sa akin ang sumuway sa kanyang salita. Ayaw ko man siyang bitawan ay wala akong magawa kung hindi ang pakawalan ng asawa ko. Kasabay ng paglayo sa akin ni Katrina ay ang tiwala na lahat ng plano namin sa gabing iyon ay maisa sa katuparan at makakauwi kami ng buhay at kumpleto. Samantala lumapit siya sa isang maliit na mesa sa tabi ng inuupuan ni Rigo kung saan may maliit na lagayan ng tsaa. Tahimik na pinagsilbihan ni Katrina ang ama hanggang sa ibigay nito ang isang tasa sa kanyang ama. Malakas ang bawat kabog ng dibdib ko habang pinapanood namin siyang inumin yun. Sabihin mo muna sa akin kung anong kailangan mo. Pakawalan ng mga bihag. Nang buksan ang selda, agad akong tumakbo palapit kay Nanay Adela at sa kapatid ko. Inalayan ko si Castor na bahagyang nangihina dahil sa mga sugat na natamo nito. Ayos lang ba kayo? Sinaktan ba nila kayo? Hindi naman, anak. Ayos lang kami. Nanay Adela! Katrina! Akmang tatakbo palapit sa amin si Katrina nang mahablot ito ni Rigo sa braso at pinigilan. Galit na galit ako habang nakikita kong nagpupuniglas ang asawa ko at umiiyak. Bitiwan mo ako, Ama! Pakawalan mo ako! Ibalik mo ako sa asawa at sa nanay ko! Hindi ka nababalik sa lalaking yon. At wala nga ang ibang pamilya kung di ako lang. Asawa ko siya at buntis ako! Wala akong pakialam. Ako ang susundin mo dahil ako ang ama mo. At iyong batang yan, hindi mo itutuloy yan. Kailangan mawala yan dahil hindi ako makakapayag na mahaluan ang ating lahi ng isang manunugis. Subukan mo lang saktan ng asawa at anak ko. Papatayin kita! Hindi ikaw ang tunay kong magulang! Ano sinasabi mo? Alam ko na ang totoo, Ama. Niloko mo ko. Sinabi na ni Lolo Dato sa amin ang totoo. Anak, Rigo, tama na! ikaw, Pakawalan mo si Katrina! Paano na para ibalik mo siya sa tunay niyang ina? buhay ka pa. Oo, matapos ang gabing yun na sinunod ko ang utos mo at kinuha ang anak ni Delpe. Ikaw mismo ang sumaksak sa akin. Hindi ba? Sinubukan mo kung patayin para walang makaalam ng sikreto mo. Pero sadyang mabuti ang Panginoon. Dahil sa kabila ng ginawa mo, iniligtas ako ni Delpe at ginamot. Nabuhay ako para itama ang naging pagkakamali ko dahil sa katuwangan ko noon. Adela, patawarin mo ako. Anong nangyari? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Noong gabing, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga imaraw at manunugis. Bilang ganti sa pagkamatay ni Delphin at Ronaldo,
sa mga mag-ina ni Rico. Tumahimik ka, tanda. Pinadukot ni Rico sa akin ang anak mo, Adela. Hayop ka! Patawarin mo ako. Balot pa ako ng takot noon dahil halipin niya ako. Mahina at walang kalaban-laban. Ang dalagang pinakasalan ni Lando, si Katrina. Siya ang anak mong nanakaw ni Rico. Nay! Ang anak ko! Ang anak ko! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Demonyo ka! Habang nagpumigla si Katrina, doon na ako nakakuha ng tiyempo at sumipol ako ng malakas gamit ang aking mga daliri. Mula sa labas ng kuta ng mga imaraw, isa-isang lumipad papasok ang mga dinamita, kasunod ng sunod-sunod na pagsabog ng mga ito. Gaston, doon kayo sa tabi ni nanay. Katrina! Hindi ko na hinintay pa na sumugod ito at mabilis ko siyang sinaksak ulit at tinamaan ito sa likod. Nang makabawi si Rigo ay tumakbo ito palapit sa akin. Sa kanyang pagsugod, nahagit nito ang braso ko at nasugatan ang kuko nito. Habang naglalaban kami ay nakikipaglaban din sa iba pang imaraw ang aking kasamahan at kaibigan kong mga manunugis. Gayon din ang mga kalalakihan sa baryo namin. Hindi ko ibibigay sa'yo ang anak mo. Wala kang anak dito. Hinakaw mo lang siya kay Nanay Adelia at Tatay Delphine. Masyado ng maraming buhay ang nawala dahil sa'yo. Pinatay ng mga magulang niyo ni Katrina ang mga mag-ina ko. Matagal na panahon na yun at hindi nila alam na aswang ka. Hindi nila sinasadya yun. Pero sila pa rin ang pumatay sa kanila. Buhay ang kinuha nila. Buhay din ang kukunin ko. Sa pagangat ng aking espada ay nahawakan nito ang kamay ko at gamit ang isang kamay ay mabilis akong sinakal nito na mahigpit. Nabitawan ko ang espada at binalibag ako nito sa lupa. Umangil ng malakas at puno ng galit si Rigo. Sa bawat sandaling lumilipas ay mas pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal niya sa akin. Ama! Parang awa mo na wag mong papatayin ang asawa ko! Ikaw, 10 ng pamilya mo at ni Katrina ang sumira sa angkan namin. Kaya papatayin ko rin kayong lahat. Biglang lumuwag ang kamay ni Rigo sa leeg ko hanggang sa tuluyan niya akong nabitawan. Nang lumingon ito, hindi makapaniwala na tumingin siya kay Katrina na agad bumitaw sa espadang pinangsaksak nito sa likod ng tinuring niyang ama. Patawad, Ama. Pero hindi ko hahayaan na may nakawin ka pa ulit sa amin. Hindi ako papahayag na may magbuwis pa ng buhay dahil sa paghihiganti mo. Anong nangyayari sa akin? Bakit nangihina ako? Agad kong tinulak si Rigo paalis sa ibabaw ko at mabilis bumangon at niyakap ng mahigpit si Katrina nang makalapit ako sa kanya. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Anong ginawa mo sa akin? Ang katas ng bulaklak ng anipay na isang lason sa mga aswang. Hinalo ko yun sa tsaa mo. Ang sino mang aswang ang makainom nito ay manghihina hanggang sa unti-unting patigilin ang tibok ng puso mo. Si Lolo Datu ang nagturo sa akin noon. Traitor ka! Patawarin mo po ako. Huwag mo siya lalapitan. Nakikiusap ako, Lando. Kahit sa huling sandali, makapagpaalam ako sa kanya. Siya pa rin na nagpalaki sa akin at sa kabila ng kanyang kasamaan at kalupitan niya sa mga tao at kahigpitan niya sa akin noon. Siya pa rin ang kinagisnan kong ama. Sige, pero mag-iingat ka. Napaatras kami ng tuluyang bumagsak si Rigo. Nilapitan nito ni Katrina at naupo sa lupa pagkatapos ay pinaunan sa hita ang kanyang ama. Iyak ng iyak na niyakap ito ni Katrina habang unti-unting nangihina si Rigo. Paano nagawa sa akin ito? Ama, patawarin niyo po ako. Dahil kung hindi ko ginawa ito, papatayin mo ang asawa ko.
Mahal na mahal ko siya at kailangan namin siya ng anak ko. Marami ng buhay ang nasawi dahil sa angkan natin. Tama na. Maraming salamat sa mga taon na inaruga mo ko. Hindi man ikaw ang tunay kong magulang. Hindi mo man pinaramdam yun sa akin. Maniwala man kayo sa hindi. Mahal ko kayo, Ama. Pero kailangan ko nang bumalik sa tunay kong magulang. 25 taon na akong ninakaw mo sa amin. Katrina? Hindi ako papayag na ako lang mag-isa ang mapupunta sa impyerno. Katrina! Anak ko! Habang yakap ni Katrina ay bigla itong sinaksak ni Rigo sa likod gamit ang matalas na kuko. Nabalot ng takot ang damdamin ko na makita ko ang nangyari. Nang bumagsak si Katrina ay bigla kong sinaksak sa puso si Rigo. Pagkatapos ay mas binaon ko pa yun hanggang sa tumagos ang talim nito sa likod. Demonyo ka nga! Pati ang taong tinatawag mong anak at tinuring kang ama, tinraidor mo rin! Walang puwang sa mundo to ang mga alagad na diablo kagaya mo! Mamatay ka na! Lando. Nay. Lando! Bilis! Kailangan natin siyang dalhin sa ospital! Man, kumapit ka lang ha. Huwag ka bibitaw. Hindi mo ako pwede iwan. Nilapag ko ang isang bungkos ng bulaklak sa harap ng puntod. Bumuntong hininga ako at ngumiti, sabay tingin sa asul na kalangitan. Tay Delphine, nandito na po kami. Delphine, may ibabalita ako sa'yo. Sa wakas, nahanap ko na rin ang anak natin, si Edelfina. Tay, nakauwi na po ako. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Katrina at ngumiti kami sa isa't isa. Pinahid ko pa ng daliri ang luha sa kanyang mga pisngi bago hinalikan ito sa sentido. Napakabuti ng Diyos, Madam Venus, dahil hindi niya kinuha sa akin si Katrina at ang baby namin. Dahil sa paunang lunas na binigay namin ni Nanay Adela habang pababa kami ng bundok, gamit ang mga halamang gamot at mahigpit naming tinapalan ang kanyang sugat para hindi siya mawala ng maraming dugo. Nagawa namin siyang madala sa ospital sa tamang oras. Tay, ako po ito, ang Edelfina ninyo, ang junior nyo. Nakauwi na po ako. Sorry po, hindi tayo nagpag-abot. Sayang, hindi tayo nagkakilala. Pero ngayon, nandito na ako. Ako na pong mag-aalaga kay nanay. Kami ni Lando at Castor. Sana, kung totoo man, sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang maging ama ko. Gusto kitang makilala. Gusto ko maramdaman ang pagmamahal ng totoong tatay ko. Kahit hindi tayo nagkakilala, mahal kita, tay. Sayang, ninakaw sa atin ng mga imaraw ang panahon na dapat sana ay masaya tayong magkasama. May dahilan ang lahat, anak. Ang importante ay muli ka naming nabawi. Kaya pala napakagaan ang loob ko sa'yo sa una pa lang. Masaya ako dahil nakabalik na ako sa inyo. Tama palang hinala ko mula noon pa. Tao ako at hindi aswang. Ay, ang totoo, anak. May nais akong ipagtapat sa'yo. Gayon din sa inyo, Lando, Castor. Ito walang ibang nakakaalam kung hindi kami ng tatay Delphine ninyo. Ano po yun? Ang pamilya ko ay mula sa lahi ng mga aswang. Oh, kung ganun... May dugo akong aswang at dahil sa anak ko si Katrina, ganon din siya. Pero matagal nang tumalikod sa pagiging aswang ang lola ko at nagbalik loob sa Diyos. Ang kwento ng nanay ko, dalaga pa raw si lola, kaya na makapag-asawa siya at nagkaroon ng anak. Normal na tao na sila hanggang sa henerasyon namin ni Katrina. Ibig sabihin talagang may lahi akong aswang. Pero matagal nang naputol ang sumpa ng pamilya natin mula pa sa lola ko. Kaya hindi mo na dapat alalahanin yon o ikatakot pa. Sinabi ko sa'yo
dahil karapatan mo na malaman ang pinagmulan mo. Napakagaling kumilos ng Diyos. Sino mag-aakala ng dalagang tinutulungan namin noon at kinukupup namin ay yung palang nawawalan yung anak. Ate, salamat ha. Kasi hindi mo kami pinabayaan na masaktan ng mga imaraw. Sinugal mo ang kaligtasan mo para sa amin. Pamilya tayo. Ang pamilya, hindi nag-iiwanan. Mahal, mula ngayon, hinto na ako sa pagiging manunugis. Yung naipon ko, gagamitin ko para mas mapalaki pa ang lupa natin tapos yun ay pagyayamanin natin. Siguro pwede na ako manggamot kagaya ng mga albularyo dahil ayokong bigyan ka pa ng alalahanin mula ngayon. Isa pa, gusto ko nasa tabi mo lang ako palagi. Susuportahan kita anuman ang desisyon mo. Mahal na mahal kita, Lando. Salamat at pinaglaban mo ako hanggang sa huli. Dahil asawa kita at mahal na mahal din kita. Sa ngayon, Madam Venus, ay tahimik na kaming naninirahan ni Katrina kasama ang aming mga anak dito sa Alberta, Canada. Matapos kaming mapetisyon ng mga anak namin, ay pakuya-kuyakoy na lang kaming mag-asawa ngayon. Malayo sa naging buhay namin sa probinsya na nasa dilim at laging nasa panganib dahil sa aswang. At sa tuwing babalikan ko ang mga pangyayari, hindi ako makapaniwala na nalagpasan namin ang isa sa pinakamahirap na pagsubok sa aming buhay. Isa lang ang natutunan ko sa lahat ng iyon, Madam Venus. Tunay nga na makapangyarihan ng Diyos. Napakapalad ko dahil pinahiram niya ako ng lakas at abilidad upang labanan ang aswang at nagawa kong ipagtanggol ang pamilya ko. Napakagaling ng pamamaraan niya kung paanong ang isang sanggol na minsang ninakaw kay Nanay Adela ay kusang bumalik sa piling niya. Hanggang dito na lamang at sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Ang sabi ng apo ko, huwag ko daw kakalimutan na sabihin na mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo sa channel na ito. Maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng Panginoon. Nagmamahal, Mang Lando.